Mga boss, i-check ko lang muna itong sasakyan kasi nga pina-check na daw ito ni customer, stabilizer bushing daw ang sira. Dahil nga sa merong lumalagotok dito sa sasakyan niya. Ang sa akin naman is hindi naman stabilizer pag ganyan. Pag ganito kasi na inuga mo yung gulong pakaliwat kanan, ang pwedeng umingay dyan is itong tie rod niya o kaya itong rack end. Pwede kasi yung bola ng rack end or itong tie rod is maluwag na, kaya nagkakaroon siya ng kalog. Kaya ang mangyayari, pag nalubak ka, makakarinig ka ngayon ng lagotok. Gaya nga nito mga boss, di ba? Makikita nyo itong rack end niya is kalug na siya, o di ba? Kalug na itong rack end niya. Yan ang sira niya, hindi stabilizer bushing. Ito nga, sinabi ko kay customer na madali lang naman palitan itong rack end niya. Gagamit lang naman siya ng yabi tubo, pantanggal nitong rack end kung wala siyang special tools. Para kahit papaano, hindi na siya magle-labor, di ba? Malaking bagay din kasi yung marunong kayo magpalit ng parts para hindi kayo napapagastos ng malaki, di ba? Nakita nyo kalog na itong rack end niya. Isa sa mga papalitan niya pa dyan is yung steering boot mga boss. Kung makikita nyo yan, tinuro ko. Yan, papalitan niya rin yung steering boot. Siyempre, kasama itong rack end. Sabi ko kay customer, meron akong video niyan kung paano ko pinalitan. Gayahin niya na lang. Gaya nga ng sinabi ko na paulit-ulit para makatipid na siya sa labor. Hindi na siya gagastos pa. Salamat. Stabilizer, layo-layo naman. Sabi mo, tinanong ako doon sa may Jipersal. Oo. Yung stabilizer yan. Layo. Dito naman tayo sa ibang sasakyan. Kung papansinin nyo, itong buong steering rack assembly niya, kapag pinipihit itong manibela, gumagalaw din siya. Ayun yung problema. Dati ang problema nito, pag matuloy na yung takbo niya at tagpreno, nagbabebrate yung manibela, pati yung dashboard. Naging okay na yun. Dahil nga sa pinalitan ko ito ng rack end at saka ng tie rod. Kaya lang, lumipas ang 2 linggo, pag nasa highway naman daw siya, at dumaan siya sa guhit. Alam niyo may guhit sa highway, di ba? Yung pinakaduktungan ng semento sa gitna. Ayun yung sinasabi kong guhit. Doon nagsisimula yung lagitik niya. Kaya kung makikita niyo mga boss, another diagnose na naman ako dito sa sasakyan. Kaya nakita ko dyan mga boss, is itong clamp bushing niya dito sa steering. Ayan yung tinuturo ko. Ayan yung tinuro kong yan. Ayan maluwag yan. Dahil nga sa maluwag yan, kapag dumaan siya sa may guhit, tapos medyo mabilis yung takbo, magkakaroon siya ng vibration dito sa gulong at maaari magkaroon ng tunog na lagitik. Ito naman mga boss, pag kinalas mo dito, meron lang yan 2 bolt sa side na yan. At doon naman sa unang tinuro ko kanina may 2 bolt din. Kaya bali 4 na bolt dyan, yung tatanggalin mo dyan. Number 19 yung 4 na bolt na tatanggalin nyo dyan mga boss. At itong mga hydraulic hose nya na nakaharang dito sa steering rack assembly nyo, ililihis nyo lang yan. Meron yung bolt na number 10. Tatanggalin nyo rin yan para mailihis nyo itong mga hydraulic hose nya dito sa power steering. Siya nga pala mga boss, itong ipinapakita kong video, may mga full video yan. Yung pag nalubak ka, may maingay, pakinggan nyo. Narinig nyo mga boss, ang lakas di ba? Yan yung pinoproblema ni customer na hindi makita-kita kung saan ang gagaling. Kaya ang gagawin ko dyan, i-check ko yan maigi para sigurado. Para malaman ko kung saan gagaling itong ingay niya. Alam nyo mga boss, hindi naman kasi kailangan mekaniko ka para matrace mo yung sira ng sasakyan mo. Basta matyaga ka lang maghanap ng lagutok kung saan mo siya banda naririnig, mahanap mo yun. Kahit pakalansing or lagitik, tyaga-tyaga lang makikita mo yun. Yun nga lang, dapat sasamahan mo yun ng tyaga. Pag ganito naman mga boss, unahin mo lang tanggalin dyan itong brake caliper niya. Meron lang naman yan 2 bolt na number 14. Tapos, isunod mo dyan tanggalin is itong 2 brake pad. Kung makikita nyo yung rotor disc, di ba manipis na rin siya yung kabilang side. Ni-request ko yan sa customer na kailangan na siyang palitan. Pero tanggalin ko muna itong brake caliper holder niya, meron niyang 2 bolt na number 17. Dahil nga sa nakaharang din yan mga boss kapag tinanggal mo itong rotor disc, kaya kailangan mong tanggalin itong brake caliper holder niya. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang yan kung kayo mismo yung gagawa. Tanong, bakit lagi kong sinasabing madali lang yan, madali lang yan? Alam niyo mga boss, unang-una tingnan mo, madali lang naman talaga eh. Pangalawa, binibigyan ko kayo ng lakas ng loob para hindi kayo panghinaan pag kayo na yung gagawa. O tanggal na yung brake caliper holder. Pwede mo na ngayon tanggalin itong rotor disc. Ugain ko naman itong backplate. Ayan o. Oh. Ayan lang nag-iingay. Kung may naririnig kang ingay dito sa sasakyan mo, ikutan mo muna yan. Huwag mo muna dalhin sa pagawaan. Ikaw muna yung mag-check up para hindi ka mapagastos ng malaki. Pakinggan nyo maigi kung saan gagaling talaga yung ingay para hindi kayo magastusan. Siyempre, bago-bago pa, matatakot ka, di ba? Pero dapat, kalma ka lang. Ikutan mo yung sasakyan mo. Pakinggan mo maigi kung saan gagaling yung malakas na tunog. Gawin ang tamang pag-check up. Pumunta ka sa harapan ng makina. Pag huminga siya,
balik ka ulit sa gilid ng sasakyan mo. Doon ka ulit mag-focus. Pag napansin mo, lumalakas yung tunog, doon ka lumapit. Kumbaga sa ano, magmarites ka para marinig mo yung ingay. Ito nga, napansin ko yung tailpipe chrome niya. Ayan o. Kung mapapansin nyo, meron po siyang kaunting uga or galaw. Kaya dyan na po ko tumigil. Ayan. Ang gagawin ko po dyan, hahawakan ko po yan, titignan ko kung mawawala yung ingay. At kung napansin nyo, nung hinawakan ko nga, nawala po yung ingay. Tapos hinawakan ko po siya ulit at binitawan, nawawala po yung ingay. O, alam mo na kung saan ang sira. Kung mapapansin mo, yung tailpipe chrome niya, meron po yung screw. Hihigpitan mo lang po yung mga boss. Pansinin nyo mga boss, pag nag-cambio, aangat itong makina, nakita nyo? Tapos mabibrate itong makina at meron siyang kalampag. Pag ganyan, maaaring yung engine support niya dito sa likod, biyak na yung goma. Para hindi ka mahirapan pag tinanggal mo yung engine support, tanggalin mo itong buong air filter housing mo. Meron lang naman yan 2 bolt na number 10. Gamit ka ng socket wrench para matanggal mo yan. At dito naman sa inlet hose ng air filter mo, gumamit ka ng Phillips screw, luwag mo yung clamp niyan. At nang mabunot mo na itong buong air filter housing mo. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 14. Dahil meron kang 3 bolt na tatanggalin dito sa engine support mo. Dahil naluwagan ko na yung 1 bolt na number 14, ayan mga boss, tinanggal ko na siya. Tapos gagamit ako dyan ng number 17 na socket wrench. Tatanggalin ko naman itong nut dito sa center bolt ng engine support. Ito na yan mga boss, ayan yung nut niya. Lilipat naman ako dito sa kabilang side na bolt. Ayan mga boss, sa engine support mo rin yan, number 14 yan. Tatanggalin nyo rin yung bolt na yan. Ito na yung pangalawang bolt mga boss, number 14 yan. Tapos tukuran mo ng jack itong makina. Para pag tinanggal mo yung engine support, hindi magbago yung position niya at hindi ka mahirapan maglagay ng bagong engine support. At madali mong mabunot itong center bolt dito sa engine support. Yan ang kagandahan kapag maayos yung pagkakatukod mo dito sa makina. Hindi mahirap magtanggal ng mga bolt at meron pang isa mga boss dahil nga sa 3 nga yung bolt na nakalagay dito sa engine support. Ayan yung pangatlo. Dahil naluwagan ko na yan, pwede ko na ngayon tanggalin itong pangatlong bolt dito sa engine support. Tapos itong engine support, tanggalin ko na rin. Kung makikita nyo mga boss, biyak na yung goma niyan. Ganito yung sasakyan mo at kalug na yung ball joint. Ikaw na yung magpalit. Tanggalin mo lang itong cutter pin. Tapos gamit ka ng number 22 na box wrench. Para maluwagan mo itong nut dito sa ball joint. Medyo matigas sa pagluwag mga boss, kaya gumamit ako ng ball hammer. Pag maluwag na yung nut, gamit ka ng ball hammer. Paluin mo itong steering knuckle para makalug itong ball joint. Tapos pwede mo nang tanggalin yung 4 na bolt dito sa ball joint. Meron yan 2 bolt na number 14, tapos 2 bolt na number 17. Una kong tinanggal dyan yung 2 bolt na number 14. Ayan mga boss yung tinatanggal ko. Dahil nga sa kontrahan yan mga boss, 2 tools ang gagamitin nyo. Ito na ngayon yung bolt and nut na tinanggal ko sa harapan ng ball joint. Tapos dito naman sa likuran ng ball joint, number 17 naman yung gagamitin mo dyan na socket wrench. 2 bolt din yung nakalagay dyan. Dahil sa malalim yung position ng nut mga boss, hindi nyo pwedeng gamitan ng box wrench yan. Kailangan talaga socket wrench lang. Pero hindi naman siya mahirap tanggalin. O diba, natanggal ko na. Hindi lang kasi uubra kapag ang ginamit mo is box wrench. Kailangan talaga socket wrench. O yan o. Pag natanggal mo na yung 2 nut mga boss, uga-ugain mo lang ng kaunti para mahugot mo itong 2 bolt na number 17. Kalug-kalugin mo lang itong ball joint niya. Para hindi ka mahirapan pag tinanggal mo itong bolt. Tapos pwede mo nang tanggalin itong nut dito sa ball joint. Dahil sa nakalug ko na itong ball joint kanina, nakita nyo, di ba, pinalo ko. O sa ibabaw na lang, paluin nyo itong ball joint pababa, bibitaw na yan. O di ba, bumitaw na siya. Pero pag hindi nyo kabisado yung ganitong sistema, gamit ka ng special tools mo. O kalug na itong ball joint eh. Ayun ang problema dyan, may lagutok. Salamat!